Guys, tuloy-tuloy na naman ang pagtaas ng diesel ngayon. At in fact, mas mataas na ang presyo ng diesel kumpara sa gasolina. Have you ever heard na meron ng electric pick-up na pure EV dito sa Pilipinas? The Raider EV. Tara guys, pakita ko sa inyo. Tignan nyo, wala na yung makina. Yan yung kanyang electric motor. Tignan nyo, napakaluwag ng kanyang engine bay, di ba? And another thing na nakaka-surprise dito, ito, tignan nyo. Four-wheel drive pa siya. Imagine, full electric na, naka four-wheel drive pa. Yung iba sa atin bumibili ng pick-up hindi para sa business, pang personal use lang, kaya ayaw nyo nang matagtag. Huwag kayo mag-alala, tingnan nyo to. Naka MacPherson independent suspension yan. Kaya sure na hindi matagtag, tignan nyo naman. Kung comfort lang din ang labanan, tignan nyo naman ang interior nito. Naka leather seat na. Ang ganda pa ng center console. And also, yung kanyang dashboard, tignan nyo. Medyo familiar, di ba? Oh, yes. Kamukha nga siya nung Giglio Cabango ko. Mula sa dashboard, yung air vents, tapos yung kanyang center console, pati yung kanyang console box. Tignan nyo naman. And also, yung remote, parehong-pareho, di ba? Kahit dito sa manibela, parehong-pareho yung itsura nila, di ba? So parang nasa loob lang ako nung SUV ko. Kung ikaw naman yung klase ng tao na mayroong range anxiety at nag-aalala, baka maubusan ng baterya habang bumabiyahe. Ito, huwag kang mag-aalala. Meron din silang hybrid car. Tingnan nyo to. O, diba? Tingnan nyo naman. 1.5 liter turbocharged 4-cylinder gasoline engine. Partnered na rin yan with a dual electric motor. Unlike other hybrid pickup, ang Raider RD6 literal na hybrid. Bakit? Yung iba kasi, yung gasoline engine nila is para lang sa battery charging purposes. Pero ang makina nitong Raider RD6, pinopropel niya yung mga gulong para mapatakbo ang sasakyan. Salitan sila o pwedeng sabay sila ng electric motor na gumagana. Mas economical, di ba? And surely, kahit gaano kabigat ang karga at katarik ang aahunin, hindi hirap ang sasakyan. Ito pa matindi dyan, tignan nyo to. May 4-wheel drive variant din yung kanilang hybrid. Kung camping naman ang trip nyo, tingnan nyo tong setup na to. Ang ganda. Unlike other pickups na gumagamit pa ng steel frame chassis, ang Raider RD6 gumagamit ng monocoque chassis. Kaya yung mga bagay na kayang gawin ng isang sedan, kayang-kaya ng Raider RD6, gaya ng pagdidrift. Hindi rin papahuli sa safety and high-tech feature ang pickup na to. Naka 540 degree camera view lang naman. Transparent image, pati ilalim ng sasakyan, kitang-kita mo. Ang ganda nito, oh. Ito yung may magandang interior, guys. Tignan nyo naman the color combination of black and brown. Tapos kung mapapansin niyo, naka leather seat din yan, ha. And power seat, of course. And mapapansin niyo yung kanyang dashboard, medyo familiar, di ba? Sa steering pa lang, may kamukha. Alam niyo na yun. Yun naman. Tapos ang laki ng kanyang infotainment. Ewan ko, basta nagagandahan ako pag malaki ang infotainment. Tapos ito, familiar ako sa gantong klase ng controls ng air conditioning system. Ayan. Ganyan din kasi yung isang car ko. Ayan. Ang liit ng kanyang cluster gauge. Tapos, guys, this is the only pickup na merong sunroof. Tignan nyo naman, oh. Pickup to, guys, ha. Merong sunroof, oh. Oh, diba?
Kagandahan dito, kahit pick up lang to, tignan nyo naman, merong air vents para sa mga pasahero, hindi sila may initan. Tapos merong 220 volts outlet dito, maximum 2.2 kilowatts. Imagine guys, anong appliances ang kayang patakbuhin nito? 2.2 kilowatts. And another good thing dito, tingnan nyo tong ilalim ng upuan niya. May storage box kayo rito. Pwede nyo paglagyan ng anything, kahit tools. Pwede nyo paglagyan ng mga food. Ayan oh. Diba? Tapos silahin lang pababa. O, diba? Ganda. Sa likod, napakarami ring AC outlets. Pwede nga kayong mag-picnic, maglagay kayo ng any appliances dyan. Sa tingin ko, kahit mga electric stove, electric kettle, television and electric fan, kaya rito. Up to 2.2 kilowatts ba naman eh. Hindi naman pwedeng puro forma lang tayo nakatingin. Kaya eto, sasama tayo sa isang actual na test drive. Kasama ang isang professional driver. Susubukan natin yung 0 to 100 tapos hard braking. So that was about 90 kilometers per hour pagdating doon. So 90 meters. More. 90 kilometers per hour. Parang roller coaster ride. So now, pakita naman natin yung liksi ng truck as compared to other pickups na kahit paano parang bangka gumalaw. So what we'll do is we'll accelerate to 35 to 40 kilometers per hour. Maintain speed. Tapos the goal is to go through this whole section without having to brake at 35-40. Inikulang siya. Okay, so it's gonna get quite ready. Go. Accelerate. 35, 40, even more. 41. 41. 42. 43 kilometers per hour. 41. 36. 45. Kung inaakala nyo na madali yung ginawa ni Sir, diyan kayo nagkakamali. Tight yung pagkakalagay ng mga cones. Tapos, hard turns yung ginagawa niya, kaya narinig nyo doon sa background, nagdi-drift or nag-skid yung gulong. Walang feeling na parang tataob o magro-roll over yung sasakyan. Dahil yan sa combination ng kanyang monocoque chassis at ng MacPherson independent suspension. Naka-electric power steering dito, kaya pagdating sa mga sharp turns, kahit na masikip yung daanan, naging madali para kay Sir ang pagmaneuver ng car. Sobrang galing nga rin pala mag-drive nito ni Sir. Natapos niya yung truck na wala siyang naitumba kahit na isang cone. Akala ko nga manonood lang ako. Yung pala, lahat ng ginawa ni Sir kanina, gagayahin namin. Buti na lang may kasama rin ako diyang isang professional driver, si Sir Sunny. Ang purpose kaya nila pinagawa sa amin to, para ipakita na kahit hindi kaya ng driver na gawin yung mga ganong klase ng tricks, dahil sa overall capability ng car at sa tulong na rin ng mga professional drivers, magagawa rin namin yan kahit first timer pa kami. Eto, panoorin nyo ako ha. Ito yung obstacle na maraming sharp turns, and to be honest, kahit ako na yung driver, wala kang mararamdaman na feeling mo tataob or magro-roll over yung sasakyan. Sadyang maganda yung laro ng suspension ng pickup na to, nakakabilib. Para sa overall driving experience ko, kung kagaya ko kayo na number 1 priority, yung comfort, marirecommend ko ang pickup na to. Sobrang lambot ng manibela, napakalamig ng aircon, napakagaan ng kanyang suspension. Driver ka man o pasahero, ramdam mo na napakasarap sumakay sa sasakyan na to. Sa panahon ngayon na linggo-linggo tumataas ang presyo ng mga fuel, aba, napaka-wise move na talaga ang lumipat sa mga electric and hybrid vehicles. Konti na ang maintenance, mas matipid pa sa fuel consumption. Kaya in the long run, marirealize mo, masulit na talagang bumili ng hybrid and electric cars ngayon. Kaya kung hanap mo pickup na may comfort and elegance ng isang high-end SUV, kayang sumabay sa off-roading, circuit racing, and drift track activities, and higit sa lahat, can be your business buddy, I would highly recommend itong Raider RD6. Ang pickup na sasabayan ang lahat ng needs mo for everyday driving.